Kakapit tayo dyan sa Slate. Coffee while watching the world go by. Coffee while watching the world go by. Ano? Coffee while watching Life in Manhattan. At the moment you say building. Oh. Ano? Ang tataas ng mga building, oh. Ano yun? Pero iyan, yung mga itong Hindi, Manhattan. sabi mo muna. Iyan, ang tataas ng mga buildings dito, oh. Ito, ano kaya yon? PBCom. Ito. Pero, Ito parang, PBCom. I find Dubai, mas modern yung, yung Mga buildings niya. mga buildings niya kaysa dito. Mas elegant. Mas, Hindi, oh, pero pag pumunta ka dun sa Fifth Avenue side, Fifth Avenue, Park Avenue, dun talaga yung ano eh. Parang ano nila, parang, ano ba, for lack of a better, for comparison na lang yun yung ano nila, Ayala Avenue. Yun yung Ayala Avenue nila. Makikita, grabe ang lamig. Oh my God. Nag-drop yung weather. Manipis lang yung jacket na suot ko ngayon. And I'm freezing. Tara, lakad na tayo. Let's go. Forum building. May mga art pieces dun sa baba, babalikan ko yun.
Today na po yung last day ko for my internship and currently nasa QC po ako with Mr. Sean, Jake, and Miss Alea. So for Last day mo na lang, pinahirapan ka pa. Tama ba? Okay lang po yun. Ha? Awayin mo sila. Last day mo na, pinahirapan ka pa nila. These are 2 hours na sa biyahe yan. So yun, for last week, na-divide po yung task ko kung ano po yung naging focus ko. So mostly for OpenCI, since yun po yung project focus ko. And then project management, this includes po yung mga projects namin Ms. Alea, which is yung internal audit, and yung mga R&Ds na ginawa ko for frameworks na i-apply namin sa OpenCI team. And then DLX, operation. Bilis mo ubos, Sean. Paano ba yan? Bilis mo ubos. Bilis lang ng panahon, no? Opo. So, si Carl po, from front-end intern, ang ginawa na lang po, magiging back-end na po siya since meron po kaming big change na gagawin sa back-end side ng OpenCI, which is magkakaroon po ng automation for the audit ng mga field supervisors. Natamad na ako magsuot ng malaking bubble jacket kasi ang gagawin ko, tatawid lang ako at pupunta ako dyan sa coffee shop. Halos wala akong pupuntahan dito. Puro coffee shops lang. Going to the US now is not really about buying stuff. It's not anymore about kung ano yung meron sa Pilipinas, kung ano yung meron dito, meron din sa Philippines, and sometimes even more competitive. Very different to America compared to the past na ang daming goods and services dito na hindi nag-exist sa Philippines. Siguro the most na ginagawa na lang dito every time that we're going to the US is really a lot of tourist attractions. Pero it's not anymore about shopping and buying stuff. Kahit yung Amazon na mo mabibili na very competitive. So globalization is really the main difference right now compared to the last 10 and 20 years of going back and forth to the US. Hindi na. Tayo pwesto. So parang co-work na rin ang mga vibe ng mga coffee shops dito. Maingay, everyone's like doing their own meetings, may mga laptops. Everyone's working. And makiki-join na lang tayo sa dito. Sa gulo tsaka sa ingay. After here, gym. After gym, akyat magligpit. After ligpit, we'll go for dinner. So every day, lumalabas na kami at night like for dinner. And then every morning, like we have like some chores and some work to do in the morning. Umuulan. Wala akong dalang payong. Pero kailangan pumunta ng grocery store. Bahala na. May dryer naman sa bahay, so hindi naman siya komplikado. So, kwento ko lang sa inyo kung bakit it's very important to create a lot of contents. At ngayon, parang sa dami ng trabaho. So, ito ang challenge. Kwento ko sa inyo. So, content creation, I'll tell you about it. Kaya sobrang importante. It's very important to create a lot of contents right now. And sometimes like when you look over on social media, there's so many strategies about it, how to create, like mga hashtags, positioning, call to action. So, ang daming palaging sinasabi ang social media, internet, online gurus, marketing gurus on how to create your positioning on social media. And ang problema, everything's like moving so fast, ang daming strategy, ang daming information. At ako personally, I'll tell you, kahit ako nahihilo na rin ako what to do about it. So alam niyo ginagawa ko, nag-speed vlog ako. I just create a lot of contents everyday, random contents, and I post it on TikTok. Huwag niyo isipin kung like sabi nila, what if like sobrang ma-saturate mo tapos people will be parang they'll be consuming a lot of worthless contents. That's not really the case. If it's worth watching, the algorithm will take care of your videos. If not, if it's a useless content, you don't have to worry about it kasi the algorithm wouldn't really prioritize you and give you
distribution. So ultimately, just to keep things simple, just keep on vlogging. Make it interesting. Like, kunwari ganito, yung day-to-day. Mas interesting to rather than seeing picture of some guy talking in their room, which is very predictable. Yung normal na buhay, sinasabay ko na yung normal na buhay tsaka content creation. I post it, no hashtag, sometimes no music. Just post it, upload it, and that's it. So hopefully with a lot of contents every day, algorithm favors you. You get discovered. And then hopefully you get to make a business out of it. So grocery na ako. Okay, papunta tayo ngayon sa Meta. Magsasubway ako. It will be a 46 minutes na commute by subway. Layo pala. Okay, on the way tayo sa Meta. First time ko i-figure out yung subway mag-isa ulit after so long. And nagmamadali ako kasi late na. So bahala na. Basta I'm just heading towards the subway station. Tapos bahala na. I'll just figure it out. Bayaran ko at sakay na. Haba rin 46 minutes na nakaupo pa sa train. Okay, so on the way tayo sa Meta Facebook. Nagkaroon ako ng invite because of a relative who works there and excited ako makapunta. Pero ito lang yun, 45 minutes na total commute from walk to riding the subway train. First time ko mag-subway na mag-isa. Usually very dependent ako sa mga nag-a-assist sa akin. Ngayon I'll just have to figure it out. And nagmamadali na ako, malilit na ako. So bahala na. Tap, sakay. Tapos bahala na if I'm going in the right direction.
Dito na ako sa subway. Sobrang dumi. Ang panghi. Hindi mo alam kung upo ka o hindi. It's really a struggle. Dito kailangan alisto ka. Palagi ka nagmamasid. Hindi mo alam kung sino yung mga katabi mo dito. Marami nakakatakot sa train. Hindi siya madali. O hindi lang ako sanay. So andito na tayo sa Brooklyn side. Walang katao-tao. Nakakatakot. Dahil mo kasi napapanood sa TikTok. Grabe, walang katao-tao dito. Nakakatakot. Na-imagine ko lalabas na si Neo tsaka yung Matrix. Nakakatakot. Walang katao-tao. Feeling ko bigla may susulpot siya sa gilid eh. Yan, tingnan nyo. Let's go, let's go. Now where to go? 770 Broadway. So may malaking problema. Dito ako sa Kingston Avenue. Pinadalan kasi ako ng link invite nung app. Yung app, maling location. So siguro mga 6 stations away ako. Sobrang layo ko. Bumaba ulit ako, nagbayad ako. And then babalik ulit tayo. Going that direction. Naligaw. Isang oras na ako naliligaw. Grabe, pang-apat ko na tong train dito. Line number 5. Manhattan ba? Atlantic Avenue, Barclay. Grabe, ilang beses ako naligaw sa subway. Parang 6 times ako sumakay, pabalik-balik. Ilang beses ako nalilito. Anyway, I'm here. Marami rin ng mga nakakatakot na character sa loob ng na subway. Anyway, nakarating din finally. Lapit na ako Meta Building. It's been a long commute today. So by projection, 45 minutes na dapat siya. By estimate do sa Google Maps. Magdadalawang oras na. Hindi pa ako nakakarating. So 10th Street, after niya, 9th na. Yun na yun. So finally, nakarating din ako. So ito yung building ng Meta. Dito sa New York. Somewhere, I think Lower Manhattan ito. Future of Home Science plus Tech. Ito na. Not sure kung violet. Anyway, let's see. This is the entire building. Laki yun.
Mall na pala to. So ito, very typical. Nandito ako ngayon sa Bako. Pakita ko sa inyo, everyday life ko dito sa New York. So tapos ko na kainin yung sandwich ko, Americano, sparkling water, and nandito ako sa concourse ng World Trade Center. Ganda ng architecture nila, and yung ginagawa ngayon, i-explain ko sa inyo. Nagko-content ako over at LinkedIn, TikTok, tsaka nagtatry ako mag-connect with a few people that hopefully magkaroon ako ng mga future meetings. Kasi ang challenge ko ngayon would be how to establish myself here in New York City. Ayoko magstay lang sa bahay and do a bunch of work. The only way to really immerse myself in this place is really to go out and try to meet a lot of people. Pero right now, I'm not meeting with anyone. So lumalabas lang ako, I try to ride the subway. Right now, naligaw nga ako so many times sa subway. Tapos ngayon, nandito ako sa World Trade Center. And kumakain mag-isa. So this is my life. Tapos siguro after itong content na to, I'll try to compose a few article lang that I'll post on TikTok, I'll post on LinkedIn. Maghanap ako ng events mamaya. And then after the events, and hopefully magkaroon ako ng mga connections. Tapos habang inayos ko yun, I'm trying to fix the business model that maingay lang to katabi ko. But anyway, so yun yung mga day-to-day routine ko dito. Right now, it's really like just trying to be very, very productive. And most of the time, I'm doing that alone. Nandito kami sa Westfield Mall. Sobrang astig lang. Makikita nyo yung entire architecture niya, di ba? Niya itsura. Tapos yun yung World Trade Center. Yung sikat na sikat. Pakita ko sa inyo. Anyway, lalabas kami para makita yung World Trade Center building. Tower. Tara. Anong area to? Financial district. Okay, so I'm here with my local guy. Nandito tayo sa Financial District. Ito pala yung building niya. Alin dyan? Which one? Alin yung building mo? Ito? Yeah. Ito? Hindi, yun nasa Corner. likod. Ayun, nasa likod. Yung Ito, second ito. highest. Second highest. Ayan. Ang office niya nandun, penthouse, pinakatuktok. Yan, si Khalid yan. Corner office, penthouse. Ganda, ang ganda ng panahon ngayon. Previous days, usually it's 1 degree, nagne-negative 0. Right now, it's around 8, di ba? 8. Kaya hindi ko na sinuot yung malaking bubble jacket ko. Malamig pa rin. So right now, it's around 8. Lalakad kami doon. Saan tayo pupunta? Makita natin yung World Trade Center. Okay, pupuntahan namin yung World Trade Center. Yung McKinsey. Wow, ito McKinsey. Which one? Yon, yung pinakamalaki. Puro glass. Shout out sa mga taga McKinsey. Yun ang building nyo. Building nyo dito sa New York. Wells Fargo, may nagtatanong sa TikTok. Baka daw mapunta natin yung Wells Fargo building. Meron ba? Hanapin namin. Kapunta dyan. Okay, yung 9/11, kung naalala nyo, yun yung ground zero. So punta natin yung 9/11 dito. Wow, okay, ito yung World Trade Center. Ang ganda nga. Really the symbol of financial center of America. Stig.
Mag-timelapse tayo konti. So may sinasabi si Khalid na tatayo kami doon. Tapos pag sinilip mo daw itong World Trade Center, unlimited daw. Hindi ko alam kung rin sabihin ng unli. Parang mang inasal lang yung nasa ano eh. Imagination ko sa sinasabi mong unlimited eh. Oh, by the way, yung kapatid ni Khalid, nasa Qatar. Ano name ni yung kapatid mo? Tinay. Tinay. Oh, hello Tinay, Punsalan. Punsalan pa ba siya? Hindi na. Anyway, kapatid ni Khalid, nakita daw ako sa TikTok na nasa Qatar. So that's the magic of social media and TikTok. Small world lang lahat tayo. And sa lahat ng mga taga-Qatar dyan, stay safe, stay blessed. Wow. And eto, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng wow, massive na fountain dito sa World Trade Center. So ito yung World Trade Center Tower. Tapos sa baba, this is in ano to, parang memorial tribute sa lahat ng mga ano, alam nyo na, all the lives. Andito lahat ng mga pangalan, no? In honor and memory of all the victims of the 9/11, ano ba, yung 9/11. Ganda. And that's the new World Trade Center Tower. So si Christine, interior designer namin sa Philippines, and usually every time nakakita ako ng design inspiration, pinapadala ko sa kanya. So tingnan mo to, Christine. Warm white ang ginamit nila as a production light. So hindi naman kailangan daylight palagi. Pero ito gusto ko i-highlight. Nakikita mo yung parang ano nila, fixture na yun for... Ito yung nagagawa rin namin, no? Ganito yung itsura ng mga lighting natin sa mga offices natin sa Philippines. Pero tingnan mo, nagre-reflect pataas. Ibig sabihin, double lighted yung buong fixture na yan. May ilaw ka pababa para sa nagtatrabaho, tapos may ilaw ka rin papunta sa ceiling. So lighted ceiling din siya. Ganda. So this is really a good idea. Napapansin mo, so ngayon kung mag-zoom out ako, so may tsura niya. Yung ilaw niya hindi lang pababa. Ano ba yun? Up and down. Going up to the ceiling, tsaka going down sa workplace. Ganda. Pwede natin magaya. So usually linalight lang namin yung mga biga natin sa Philippines, yung mga beams. Para pag nakikita nyo doon sa social media, di ba, well lighted yung ceiling natin. Pero maganda rin to. Gets. Tatawid muna kami. Ito yung building. Ganda Ayan yung nga. building namin. Ito yung building nila. Tatawid muna kami dito sa Ayala. Valero ata to eh. Valero. Hanapin namin yung Chatham. Kausapin ko muna si Tere bago siya umuwi. Okay, experience natin. Kunwari, may office tayo dito. So, nakiki-experience lang tayo. Pero ito pumasok si Khalid everyday. Yan, dala-dala niya yung baonan niya. So, baon. Filipinong-Filipino. May tapsilog dyan sa bag. Tapsilog.
May hulako, mga tapsilog, may saging, may hard-boiled egg, tsaka apple. Kung ano yung baon ng bata sa school. Pareho lang sila. Sa Pasko, mayroong grand piano dito. Nagtutugtog sila. Tapos may tree. May Christmas tree. Ang cool. This is a famous Wall Street. So from there, ito yung mga buildings, mga financial institutions, companies, puro based dito sa Wall Street. All the way hanggang doon sa dulo. Hanggang gaano kalayo pa yung Wall Street? Yun na yun. Yan. Pero yan yung New York Stock Exchange. Tapos ito yung Broad Street. And ito yung New York Stock Exchange. So ang financial capital of the world would be New York. Anything na mga financial related na mga institutions, companies, mas dito sila nakabase sa New York. Mga startup tsaka tech na sa California, San Francisco, Silicon Valley. Pero pag pera, capitalization, this is it, baby. Ito na yun. Okay, tara. Next, nasa ng Jollibee? Wala Jollibee dito. Diba convenient yung SIM ko? Ito. Letter F, not yet.